Nandun si Matilde dahil babantayan niya daw ang bawat kilos nitong si Miguelito. What the hell do I have to do to get rid of these insects in the city hall? Walang gagalaw kay Matilde. Intindihan nyo? Mahirap, mahaba ang labang ito, pero darating ang araw na lalabas din ang katotohanan at matatalo natin yung mga girero. Ang pinili kong babae. Siya ang lalaking halos pumatay kay Dimples. Kailangan ko siyang mahuli sa akto. Kailangan ko ng pruebang siyang serial killer. Si Rocky Boy. Dito siya. Susunduin ko na? Palakad mo na ng kotso. Akyatin ko na. Dapat siguraduhin natin kung ligtas ka sa pagpunta mo doon. Baka nasa paligid lang sa tango. Umaaligid na ilig lang. Aling Tindeng, Oh, nasunog ho ang barangay Poblete kagabi. Kailangan ho nating magpadala ng tulong agad. Ito nga kausap ko yung pinakamalapit na health center sa Barangay Poblete. Punong-puno. Naku, ginawa na nilang evacuation center ang basketball court. Nagsisiksikan sila doon. Kawawa naman ang lagay nila. Evelyn, makaka-action agad ang City Hall tungkol dito. Gamitin niyo yung calamity fund para matulungan ang mga nasunugan. Ay sige ma'am, gagawin ho namin yan. Siguro naman hindi sila kokontra na makakatulong tayo sa mga nasunog. Dapat lang. Eh kung may malasakit sila. Naku po. Duda ako dyan sa sunog na yan sa Barangay Poblete. Tugman-tugma doon sa gusto silang paalisin para sa development. Ay, sana mali ako. Pero ang lakas ng kutob ko, ha? Sinadya yan. Lalabas at lalabasin ang katotohanan. Ang mahalaga, matulungan na ang mga nasunugan. Bilisan niyo. Sige, mauna na ho kami ha para makapaghanda sa konseho. Naku, syempre naman, Kapitana. Tutulong kami mga gerero. At your service agad-agad. O, hintay ka lang, ha? O, sige po. Sige. Storbo! Ah! Sino ba naman yung kausap mo, Kong? Ay, naku, yung Kapitana ng Barangay Poblete. Humingi ng ayuda. Yun yung barangay na nasunugan kagabi. Naku, ang dami hong natupok na bahay doon, madam. Tsaka ang dami pamilyang nawala ng tirahan. Oo nga. O, inasa na ba tayo? Ay, eto yung tinignan mo kanina, oh. Yung solitaryo. Brilliant cut na diamond. Alam ka pang ganyan. Eh, Diba? tingnan mo nga, oh. Mas malaki pa nga tong bato ng ano ko, ng engagement ring ko. Oo nga, no? Hanapan mo ko na mas malaki. Siyempre, congresswoman na ako eh. Hindi ako magpapatalo sa mga asawa ng mga kongresista kasi aapin nila ako pag mas malaki yung mga bato nila. Kaya dapat mas bongga yung sa akin. Eh, teka muna, Kong. Anong plano ninyo? Pupunta ka tayo doon para mamigay ng tulong? Ay, wititit. Hindi na kailangan ng presensya doon kasi katatapos lang na eleksyon. Ayuda lang, effect na yon. Teka, madam. I have an idea. Eh, ba't kaya hindi mo sabay-sabay suotin lahat to? Oh, para bonggang-bongga yung kinang mo. Oh, di ba? Oh. Ayan, oh. Baduy ko naman noon. Na-imagine mo ba yun? Naku, Kong Leo, mabuti naman nandito ka. Alam mo naman, baguhan pa ang mga konsehalis natin eh. Pero, hindi mo ba napapabayaan ang trabaho mo sa Kongreso? Di naman, Roda. Alam mo, siyempre, sinisiguro ko na lahat ng sesyon andun ako para hindi ka naman pabayaan yung distrito ko. Salamat kong tayo naman ang magtutulungan dito eh. Hindi natin pwedeng i-etsapwera ang mga magaganda nating hangarin para sa bayan. Alam mo, ha, isang bagay pa ang bakit ako lagi nandito. Gusto kong bantayan, obserbahan niya yung mga gerero na yan. Wala akong tiwala dyan. Ano ibig mo sabihin ko? Doon sa Kongreso, nagpapaksyon-paksyon na. Yung mga korap, yung mga hindi korap. Tapos yung ano, yung Kong Jackie. Dudang-duda ako doon sa mga proyekto niya. Tingin ko talaga, ha, kukukakutin sa bandang dulo. Tatak Guerrero yan. Noong panahon pa ni Gustavo, walang pinalalampas yan. Malaki man o maliit, binubulsa nila. At ngayon, 3 girero na ang nakaupo, mas marami pa silang maibubulsa. Mas lalaki ang problema sa syudad natin. Pero sa huli, kahit na gaano kalaki ang itago nila, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Congressman ako na madalas dumalaw dito sa City Hall para masiguro natin yung proyekto, makakabuti sa tao, hindi katulad ng mga ibang congressman dyan. Patambay-tambay, pakapi-kapi. Ang ginagastos nila, yung mga pinagnakawan nila. Nakapal na mukha. Dami. Isa-ising ko yung mga projects na
inumpisahan ko na ikaw magpapatuloy. Hoy! Alam niyo na ba yung nangyari sa Barangay Poblete? Sunog? Ako nagplano nun. Ang laki nun, ha? Galing mo na rin naman magpasunog ngayon. Expert na expert ka na. Madali lang naman yun. Meron ng tradition na ginagawa para paalisin ng mga informer settlers. Ginagawa nila, ilalagyan ng solvent ang katawan ng mga taga. Pinapatakbo nila sa buong neighborhood. Pag kumapit na yung solvent, madali nang matupok ang bahay. Dahil nagsusunod niyan, ilalagay sila ng apoy sa buntot ng mga daga. Maraming daga, matatakbuhin nila. Sabay-sabay ang mag-umpisa ng sunog, kaya mabilis matupok ang buong community. Yun ang tradisyon. That's fascinating, Kuya. Ganun pala yun. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na kumikilos ka, Kuya? You're affecting my constituents. Miguelito, mayor pa ako. Nasara ko ng transaction yan. Yung Mr. Elicias, malaking tulong yan. Mag-develop yung lugar, gaganda ang ekonomiya ng ating lungsod. At hindi lang yan. Meron pang maraming kasunod dyan na papasok sa administrasyon mo. Ayun naman pala. Pero may isa pa tayong problema. Siyempre, yung mga utaw, umaasa yan ng ayuda galing sa gobyerno. O, di ba tayo yun? O Mayor, What? anong plano mo? Malay ko ba? You tell me, Kuya, anong gagawin natin? Mayor Miguelito, huwag mo kakalimutan, sa bawat kalamidad ay malaking pagkakataon na kumita ng mas malaki. Babango pangalan natin at makakuha tayo ng mas maraming boto sa susunod na eleksyon. Talagang mga gerero. Ano po? Hindi mo alam kung pinagtataguan tayo. Talagang busy-busy lang. Hindi ka papahirapan ng mga yon. Siguradong pipirmahan nila yan kasi takot lang nila, ano? Basta sabihin mo galing yan sa akin. Kung Jackie! Kung Jackie! Magandang araw po. Nina po. Kung busy-busy po kayo, no? Sobra. Nagmamadali nga kami. Ang galing timing mo, ah. Kung Jackie, di ba nag-usap na po tayo dati? Ito po yung listahan ng mga items na pwede niyong bilhin sa amin. Sandy. Murang-mura lang po. Pwede po natin mapag-usapan yan. Mura po lahat sa amin. Mga walis, mga gamot, mga relief goods. Bagsak presyo po kasi malapit na mag-expire. Kahit anong hanap ninyo, meron po ako. Eh, sino tong dalawang to? Asan yung asawa mo? Pinagpalit mo ba siya dito sa dalawang to? Popogi, eh, oh. Joker pala kayo ko. Joker, Hindi tayo close, no? Excuse me. Teka, si Marcin po, meron siyang kausap na mga dealer kung saan kami makakakuha ng mga items sa murang halaga. O, eh, nasa kanya naman na yung listahan mo. Tatawagan ka namin pag may kailangan kami, ha? Sige po. Sige. Basta kung may kailangan kayo, ha? Kay Marcin at Nita, malaki ang kita. Wow, may slogan. Oo, parang commercial. Tara. Hanggat hindi ko nakukuha at napapasunod ang bawat miyembro ng pamilya ko, magpapatuloy lamang ang gulo. Dapat kong ayusin ang buhay namin at magsisimula yon sa pagbawi ko kay Matilde. Ma'am, magpe-procure tayo ng relief packs para sa mga nasunugan. Mag-uusap kami mamaya ng mga konsihales. Gagalawin natin ang calamity fund. Yes po, Mayor. Ilang pamilyang apektado? 900 households so ang nasunugan. So approximately that is 5,500 individuals na apektado. Eh di magpapadala tayo ng relief packs. Yes, Mayor. Sandy, magkano per relief pack? May makukunan ho tayo na 800 pesos per pack.
Kunin mo na. Yes, Mayor. Ma'am, Yes po. babudget namin ng 15,000 per relief pack. Okay, 15,000. Pero Mayor, halos times 20 ang padding. Nung panahon po ng papa nyo, times 10 lang. Iba na ang panahon. Ngayon, ako na ang mayor ng Manila. Baka gusto mo ibahin ko ang budget controller ng City Hall. Mas madali yun. Hindi po. Aasikasuhin ko po agad. Very good. Excuse me po. Sally, tutukan mo. Of course, Mayor. Wah. Kaya ngayon, pagpuputuhan natin ang paggamit ng calamity fund para sa mga... Sandali! Ayun na naman tayo eh. Hindi nyo pa masagot yung mga katanungan namin. Tanong naman kayo ng tanong eh. Sinasadya niyo bang i-delay ang tulong para sa mga nasa bahay? Walang detalyadong plano. Baka naman, nag-iisip lang kayo ng paraan para pagkakitaan tong tarhedya. Kami pa ngayon? Kami pa? Pero ilang linggo na namin ginawa niyo Order. Respetuhin naman natin itong lugar na to. Yung ginagawa nyo ng parang palengke. Majority Floor Leader, please. Bilis po dapat tayong tumulong, kaya pagputuhan po na natin. Hindi ko pa talaga nakakalimutan ng alay. Pabor na ipasa ang panukalang ito. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Nakakuha na natin ang majority votes. Calamity Fund, approved. Session adjourned. That's what I'm talking about. Hindi ka na si Black Widow. Ikaw na si Angel Babe. Dadalhin mo na ba ako sa langit? Wow. Sigurado ka bang makakapasok ka sa langit? Malamang. Trip kita. Gusto kita. Sexy mo. Ano to? Hindi ba? Mag-rumble tayo. Rumble in hell! Malabang ka, ha? Yan ang gusto ko sa babae. Ito nakikita ko sa salamin. Si Rocky Boy, Yan po sa loob, ma'am. Naglalaro. ano naglalaro? Gusto ko po! Yan! Yung palaban! Tingnan nyo nga yun. Mukhang may sumusunod sa akin. Sige po, ma'am.
Tarantado to. Tanggol na sa taas! Akyatin nyo! Dubina, anong nangyari? Nasundan ako ni Tanggol! Ano? Edi, magkagkakain tawan! Kumaw ka, please! Ang lakas ang loob nito! Gusto ang ulo mo, ha? Tuloy tayo sa elevator. Tuloy tayo. Hoy, uli na kayo! Sige! I'll give it to you! Ngayong Miyerkules na, November 5. Hindi naman natin ibalik ang nakaraan. Takwat niya mo! Ba't hindi? Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kita mo siya! Simula na ng paniningil. Sige, uli niyo niya! Ponggay at Tanggol, magsasanib na ng bangis. Please. Gagantihan kita! Papatayin kita!